Sa hinaharap, ang mga kriminal na nasa death row ay binibigyan ng pagkakataong mabawi ang kanilang kalayaan sa pamamagitan ng pagsali sa isang sikat na reality show na tinatawag na The Jurassic Games. Pinipilit nito ang mga bilanggo na mabuhay o mamatay sa loob ng isang nakamamatay na virtual simulation sa harap ng lahat ng manunood, kasama ang sarili nilang mga pamilya. Isa sa mga kalahok na nagngangalang Tucker ay napatunayang nagkasala sa pagpatay sa sarili niyang asawa, sa kabila ng napakaraming ebidensya ng kanyang pagiging inosente, at ang lalaki ay napilitang sumali sa malupit na game show na ito bilang huling paraan upang makabalik sa kanyang pamilya. Hindi nagtagal, ang mga kriminal ay ipinadala sa loob ng virtual simulation, kung saan ang isang lalaking nakamaskara na tinatawag na The Host ay nagsimulang ipaliwanag ang mga patakaran ng survival game na ito. Agad na ibinunyag na ang anumang pagkamatay na mangyayari sa mundong ito ay magreresulta sa pagkamatay ng tao sa totoong buhay sa pamamagitan ng lethal injection, at kailangang matapos ng mga tao ang kanilang nakatalagang mga misyon sa tamang oras bago sumabog ang mga bombang nakakabit sa kanilang mga kwelyo. Ipinaliwanag ng host na ang kanilang unang misyon ay hanapin ang malapit na safe zone, ngunit hinikayat din ang mga kalahok na patayin ang kanilang mga kakompetensya habang ginagawa ito dahil isa lamang ang maaaring mabuhay sa pagtatapos ng laro. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon nang agad na magpatawag ang host ng isang napakalaking dinosaur na umatungal ng galit sa harap ng mga tao, na nagdulot sa lahat na tumakbo palayo sa matinding takot. Gayunpaman, kalaunan ay tinutukan ng higanteng T-Rex ang isang matandang lalaking nadapa at mabilis na nilamon ang biktima na naging sanhi ng pagkamatay ng kalahok, at nagdulot din ng kanyang pagkamatay sa totoong buhay. Ibig sabihin nito ay siyam na lamang ang natitirang buhay at tuluyang nakapasok sa kagubatan, habang sila ay pinapanood ng kanilang mga manunood na walang awa. Lalong lumala ang mga pangyayari nang magsimulang mag-away ang mga kalahok sa isa't isa na may layuning pumatay, ngunit agad na tiniyak ng host sa kanyang mga manunood na karapat-dapat ang mga kriminal sa bawat pagdurusang mararanasan nila sa larong ito. Inilahad ng lalaki sa kanyang mga manunood ang mga krimen ng unang kalahok na natanggal, at lumabas na ang matandang lalaki ay dating propesor, ngunit kalaunan ay nabaliw at pinasabog ang sarili niyang unibersidad. Gayunpaman, nangako ang host sa mga pamilya ng mga biktima na matinding pagdurusa pa ang mararanasan ng mga kriminal, dahil may mas nakakatakot pang mga pagsubok ang naghihintay sa mga bilanggo sa hinaharap. Kasabay nito, ang pinakabatang kalahok na tinatawag na Joy ay naglalakad sa loob ng kagubatan habang sinusubukang hanapin ang safe zone, ngunit kalaunan ay nakasalubong niya ang isa sa mga malulupit na kriminal, na agad siyang sinimulang sakalin. Sa kabutihang palad, bago tuluyang mapatay ang babae, mabilis siyang nailigtas ni Tucker mula sa likuran, ngunit malinaw na hindi kayang tapatan ng lalaki ang mas malaking kalaban dahil paulit-ulit siyang pinukpok pababa sa lupa. Wala nang ibang pagpipilian, nagpasya na siyang lumaban sa pamamagitan ng pagdurog sa bungo ng kalaban gamit ang isang malaking bato at napatumba ang lalaki, ngunit nagulat siya nang makita ang babae na tinapos ang pagpatay sa pamamagitan ng pagdurog sa ulo ng kalaban na parang isang psychopath. Agad na nabunyag na si Joy ay hindi pala ganoon kainatulad ng ipinapakita ng kanyang marupok na anyo, habang tinutokso niya si Tucker at ibinunyag na alam niyang na-frame si Tucker sa pagpatay sa sarili nitong asawa. Dahil dito, natigilan ng lalaki sa matinding pagkabigla, habang bigla namang inatake ni Joy si Tucker at sinakal siya gamit ang isang lubad bago siya paulit-ulit na hampasin mula sa likuran. Mas lalo pang lumala ang sitwasyon ng buhati ng babae si Tucker sa ere sa pamamagitan ng paghila sa lubad, bago niya tuluyang kutsain ang lalaki bilang isang simp at iniwan si Tucker upang mamatay ng kakilakilabot. Sa kabutihang palad, bago tuluyang mapatay si Tucker, mabilis siyang nailigtas ng isa pang kalahok na tinatawag na Ren, na nagawang putulin ang lubad, at iminungkahi ng lalaki na magtulungan muna sila hanggang makarating sa huling misyon. Gayunpaman, ang hindi alam ng mga tao ay nakapagpadala na ang mga Game Masters ng maraming Raptors patungo sa kanilang lokasyon upang paslangin sila. Kasabay nito, ang isang reporter na nagtatrabaho para sa game show na tinatawag na Laura ay ini-interview ang mga anak ni Tucker habang sinusubukang alamin ang katotohanan tungkol sa krimen ng lalaki. Sa kanyang pagkagulat, matatag ang pamilya ni Tucker sa paniniwalang inosente ang kanilang ama, at nagsimulang questionin ng babae ang integridad ng motibo ng kanyang kumpanya. Hindi nagtagal, lihim na sinimulang pasukin ni Laura ang computer ng kanyang employer upang maghanap ng mga ebidensya ng panlilinlang, at mabilis niyang natuklasan na marami sa mga bilanggo ay sadyang maling hinatulan para lamang sa palabas. Sa kabilang panig, ang isang kriminal na may mahabang buhok na tinatawag na The Wasp ay aksidenteng nasugatan ang kanyang paa habang bumababa sa mga burol, ngunit lalong lumala ang sitwasyon nang makasalubong niya ang magkapatid. Sa kabutihang palad, nagawa ni The Wasp na kumbansihin ang magkapatid na kumampi sa kanya, dahil alam niya ang tungkol sa may sakit nilang ina, at nangakong bibigyan sila ng maraming pera para sa operasyon nito.
Ngunit bago pa magpatuloy ang kanilang usapan, napansin ng mga tao ang isang grupo ng raptors na papalapit sa kanila, ngunit nagulat sila nang biglang maglaho ang mga hayop bago pa man umatake, na nagbigay sa kanila ng pagkakataong makatakas mula sa lugar na iyon. Agad na nabunyag na sadyang iniligtas sila ng mga showrunners dahil nais ng host ng mas maraming suspense para sa kanyang mga manunood, na parang isang low-budget movie director, at nangakong kakilakilabot ang magiging kamatayan ng lahat ng kalahok. Hindi nagtagal, ang mga natitirang buhay ay nagawang mahanap ang safe zone mula sa iba't ibang pasukan habang bahagyang nakakaiwas sa mga dinosaur na kumakain ng laman, habang maingat silang pumasok sa isang misteryosong gusali patungo sa ikalawang arena. Ngunit bago pa nila maunawaan ang nangyayari, sila ay sabay-sabay na pinatulog ng mga showrunners, habang nagpa siya ang host na maglabas ng isang commercial para sa kanyang mga manunood at sinusubukang ibenta ang kanyang murang action figures mula sa Alpha Mart. Kalaunan ay ipinagpatuloy ng lalaki ang reality show, ngunit lalo pang ipinakita ang kanyang pagiging creepy sa pamamagitan ng paghawak sa mga kalahok bago tuluyang sumama sa mga tao sa loob ng virtual simulation. Agad nitong pinabalik ang ulirat ng lahat ng manlalaro, habang ipinaliwanag ng game host na sila ay kasalukuyang nasa loob ng isang maze na kailangan nilang takasan, at ang unang makakapag-unlock ng kanilang mga kadena ay gagantimpalaan ng isang makapangyarihang laser gun. Hindi nagtagal, sinimulan ng host ang ikalawang yugto, habang ang lahat ay nagkukumahog na subukang ma-unlock ang kanilang mga kadena sa pamamagitan ng paghahanap ng daan palabas ng virtual labyrinth. Isa sa mga malulupit na kriminal na tinatawag na Albert ang agad na nakasagot sa palaisipan at mabilis na nakuha ang sandata habang nagbabantang papatayin ang lahat ng iba pang kalahok. Sa kabutihang palad, nagawa ni Tucker na makawala sa tamang oras at napatumba ang kalaban, ngunit lalo pang lumala ang sitwasyon ng maraming raptors ang dumating sa loob ng gusali. Dahil dito, napilitan ng lahat na agad lutasin ang mga palaisipan at isa-isang nakawala sa kanilang mga kadena, habang si Ren lamang ang naiwan sa loob dahil sa kanyang sirang screen. Nakita ito ni Tucker at mabilis na binaril ang kadena ng lalaki, na nagbigay daan upang agad silang makaalis sa lugar na iyon, ngunit sa halip na magtulungan, nagpa siya si Ren na iwan mag-isa si Tucker. Ngunit naging malaking pagkakamali ito dahil ang mga raptors ay tila napakatalino at malinaw na nagpaplano ng isang ambush, habang si Ren ay muling napadpad sa unang silid at tuluyang napalibutan ng mga mababangas na dinosaur. Sinimulan ng lalaki na salakayin ang mga nilalang habang sinusubukang ipagmalaki ang kanyang kakayahan, ngunit ang kanyang mga kakayahan ay walang nagawa dahil mabilis siyang minokbang ng mga halimaw. Kasabay nito, desperadong hinahanap ng iba pang kalahok ang labasan, habang ang mga mababangas na raptors ay nagsimulang habulin sila at kalaunan ay nakasalubong ang isang babaeng tinatawag na Stephanie. Sa kabutihang palad, mabilis siyang nailigtas ni Tucker na nagbigay sa kanila ng pagkakataong tumakbo sa kabilang direksyon, habang patuloy na sinusubukan ni Tucker na itaboy ang mga dinosaur gamit ang kanyang baril. Ngunit kalaunan ay napunta sila sa isang dead end, na nagpilit kay Tucker na barilin ang air duct at payagan ang mga kalahok na gumapang sa loob upang makatakas mula sa mga halimaw. Hindi nagtagal, unang nakalabas si Stephanie, habang desperadong sinusubukan ni Tucker na pigilan ang halimaw. Dahil dito, nagawa ng mga tao na makalabas ng gusali, ngunit agad na inatake si Tucker ni Albert na agad ninakaw ang baril, at saka lamang napagtanto na wala na itong bala, at siya ay pinabagsak sa lupa ni Tucker. Gayunpaman, naputol ang kanilang laban ng gantimpalaan ng game host si Stephanie ng isang mapa na nagpapakita ng mahahalagang supply dahil siya ang unang nakatakas sa maze. Nakita ito ng mga tao at agad na nag-agawan sa mapa, habang sa huli ay nakuha ito ng magkapatid sa pamamagitan ng puwersa at agad na umalis upang kunin ang mga supply. Wala nang ibang pagpipilian, nagpa siya si Tucker na sundan sila habang tumatawid sila sa malawak na lupain, ngunit mabilis nilang napagtanto na puno ng panganib ang lugar at nakita ang maraming dinosaur. Lalong lumala ang sitwasyon ng atakihin si The Wasp ng isang higanteng halamang kumakain ng laman, na nagpilit sa magkapatid na hilahin siya palabas habang sinusubukang iligtas ang kanilang kakampi. Ngunit agad na pagtanto ng nakatatandang kapatid na nalasan ng malubha ang lalaki ng halimaw, habang inamin ni The Wasp na wala siyang balak tulungan ang may sakit na magulang ng magkapatid, bago tuluyang mamatay. Dahil dito, nagalit ng husto ang nakatatandang kapatid at malakas na minura ang mga manunood sa pagkadismaya, ngunit pinaalalahanan siya ng nakababatang kapatid na hindi sila maaaring sumuko ng ganoon kadali. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang mga tao at mabilis na nahanap ang mga supply, ngunit biglang nagpakita ang host sa likuran ng mga manlalaro at sinabi na maraming landmines ang nakabaon sa lupa. Ipinakita niya ito sa pamamagitan ng paglabas ng isang dinosaur, na agad sumabog ng matapakan ang mga bomba, at ang tanging paraan upang makadaan sa mga landmines ay ang paggamit ng mapa bilang gabay. Dahil dito, wala silang ibang pagpipilian kundi magpatuloy sa susunod na lokasyon. Nagpa siya ang nakatatandang kapatid na umatras sa laro dahil wala na siyang nais ipagpatuloy matapos mapagtantong mamamatay rin ang kanyang ina sa karamdaman.
Kalaunan ay sumabog ang lalaki, habang umiiyak sa matinding sakit ang nakababatang kapatid, ngunit hindi nila namalayang napansin na rin sila ng maraming lumilipad na dinosaur. Hindi nagtagal, sinalakay ng mga nilalang ang mga kalahok at tuluyang sinunggaban ang nakababatang kapatid bago siya ihulog at patayin ng kakilakilabot. Nakita ito ng iba at agad na tumakbo patungo sa mga supply, habang nakuha ni Stephanie ang kutsilyo at mga bala para sa sarili lamang. Sa kasamaang palad, agad na nabunyag na hindi siya isang team player, dahil tumanggi siyang bigyan ng bala si Tucker at sa halip ay nagbanta sa lahat. Wala nang ibang pagpipilian, muling nilapitan ni Tucker si Joy at sinubukang kumbansihin ang babae na magtulungan sila hanggang sa huling level upang mapalaki ang tsansang maging huling natitirang kalahok. Ngunit bigla itong natigil ng isang malakas na sigaw, habang marahas na inatake ni Albert si Stephanie. Nakita ito ni Tucker at agad niyang napatumba ang lalaki, ngunit siya ay nasaksak. Dahil dito, nakuha ni Albert ang mga bala at ang laser weapon at tuloy-tuloy na nagpaputok sa mga tumatakas na tao, ngunit kalaunan ay nagawang makatakas ni Tucker at nakarating sa isang mabatong bundok. Hindi nagtagal, nakarating din si Albert sa lokasyon ni Tucker at sinubukan siyang tugisin na parang isang mandaragit, ngunit siya ay naambush ni Tucker. Dahil dito, naglaban sila ng matindi at aksidenteng naitulak palayo ang laser weapon, ngunit hindi sila sumuko at desperadong inagaw ang baril. Gayunpaman, dahil sa kanilang paglalaban ay nahulog ang sandata sa bangin, at si Albert ay dumulas pababa sa mga bato na parang baliw at nakuha muli ang sandata. Agad niyang sinubukang tugisin muli si Tucker ngunit napagtanto niyang napapalibutan na siya ng isang pulutong ng mga insekto, kinain si Albert ng mga nakakatakot na hayop at walang naiwan kundi mga buto, at pati ang host ay nandidiri sa nasaksihan. Gayunpaman, napansin ng mga showrunners na may mali dahil ang kanilang mga firewall ay isa-isang pinapatay ng isang hindi kilalang virus. Natuntun nila ang signal pabalik sa reporter na si Laura, na nagpa siyang pagtaksilan ng kanyang kumpanya kasama ang maraming manggagawa dahil naniniwala silang dapat nang itigil ang palabas. Sa kabilang panig, nakarating din si Joy sa mabatong bundok, habang ang iba pang mga natitirang buhay ay malubhang nasugatan mula sa kanilang mga nakaraang laban, ngunit hindi sila handang sumuko dahil ito lamang ang paraan upang makabalik sa kanilang mga pamilya. Nakita ni Joy ang mga sugatang tao at nagpa siyang tapusin ang mga kakompetensya, ngunit bigla siyang inatake ng isang saber-tooth tiger. Tumalon ang hayop patungo sa babae ngunit sumable at nadulas patungo sa bangin at nahulog sa ibaba. Dahil dito, nagkaroon si Joy ng isang ideya, habang dahan-dahan siyang lumapit kay Stephanie mula sa likuran dahil alam niyang malubha ang sugat nito. Ngunit napansin siya ng sugatang kalahok at napilitang harapin ni Joy ang kanyang kalaban ng harapan, habang binabalaan siya ni Stephanie na umatras. Nabigo itong takutin si Joy, dahil sinipa niya ang kalaban pababa sa bangin at ginawang pagkain ng saber-tooth tiger, na nagdulot din ng kanyang kamatayan sa totoong buhay. Hindi nagtagal, inanunsyo ng host ang simula ng huling bahagi ng laro, habang ang natitirang mga kalahok ay tumungo sa mga kumikislap na pintuan at tuluyang nakarating sa isang napakalaking desyerto kung saan sina Tucker at Joy na lamang ang buhay. Gayunpaman, muli silang pinatulog ng mga showrunners at nagising na may mga kadena sa kanilang mga paa, at napagtanto nilang walang paraan upang makawala ng walang susi. Biglang nagpakita ang host sa kanilang harapan at pinaalalahanan sila na isa lamang ang maaaring mabuhay, at ipinakita niya kay Tucker ang isang video clip ng kanyang mga anak upang udyukan siyang patayin ang kanyang kalaban. Dahil dito, sumigaw sa galit si Tucker ngunit hindi nila alam na nakarating na rin si Laura sa control room at naghihintay ng pagkakataong sirain ang laro. Hindi nagtagal, ipinaliwanag ng host ang mga patakaran ng huling laro, habang isang higanteng berdeng bilog ang iginuhit sa paligid ng mga kalahok. Napakasimple ng misyon, kailangan nilang hanapin ang kani-kanilang mga susi upang ma-unlock ang kanilang mga kadena, at ang unang makalabas sa bilog ang mananalo. Agad na nagsimulang maghanap si Tucker ng susi sa buhangin, ngunit may ibang plano si Joy habang dahan-dahan siyang lumalapit at biglang sinipa ang lalaki sa mukha, nagsimulang ibunyag ng babae ang nakakagambalang detalye tungkol sa pagpatay sa asawa ni Tucker, habang muli niyang pinatumba ang lalaki sa lupa. Inamin ni Joy na siya ang tunay na pumatay sa asawa ni Tucker at siya ang dahilan kung bakit napunta ang lalaki sa sitwasyong ito, habang patuloy niyang sinasaktan si Tucker at sumisigaw sa tuwa ang showrunner. Sa kabutihang palad, hindi ganoon kalakas ang suntok ni Joy at mabilis na nakaganti si Tucker, habang nagpa siya ang host na lalo pang pahirapan ang laro. Hindi nagtagal, napansin ng mga kalahok na isang higanteng T-Rex ang papalapit, at muntik nang lumunin si Tucker. Dahil dito, nagkaroon ng pagkakataon si Joy na mahanap ang susi at agad niyang in-unlock ang kanyang kadena sa ilalim ng higanteng dinosaur bago tumakbo palayo. Nakita ito ng showrunner at agad na nagpatawag ng mas marami pang higanteng dinosaur sa harap ng babae, na nagpalibot sa kanila ng walang matatakasan. Napansin ng mga tao na may mali, dahil ang malalaking dinosaur ay nagsimulang sumigaw sa isa't isa at tuluyang nagtuon ng pansin sa kapwa nila halimaw.
Nabunyag na sadyang teritorial ang mga nilalang at agad silang naglaban gamit ang kanilang malalaking panga na nagbigay ng pagkakataon sa mga tao na tumakas. Hindi nagtagal, nagwagi ang isa sa mga T-Rex, habang naipit ang babae sa kanyang mga kadena. Muling naglaban ang natitirang mga dinosaur sa harap ng mga tao, at dahil dito ay nagawang mahanap ni Tucker ang kanyang susi at na-unlock ang kanyang kadena upang makatakas. Gayunpaman, nagawa ring hilahin ni Joy ang kanyang kadena mula sa patay na dinosaur at nagsimulang habulin si Tucker. Hindi nagtagal, napatay ng isang mas malaking dinosaur ang kalaban nito at hinabol ang mga tao habang tumatakbo sila patungo sa finish line, at nagwagi si Tucker sa huling sandali. Nagdiwang ang mga manunood, at napatay ang babae habang napigilan ang higanteng T-Rex. Ngunit bago pa maideklarang panalo si Tucker, na-hijack ang laro ni Laura na nagpasyang wakasan ang reality show. Pinilit niya ang host na mapasok sa sarili nitong laro bilang kabayaran sa pag-frame sa mga inosente, at nagising ang lalaki sa harap ng higanting dinosaur na tumingin sa kanya. Agad siyang nilamon ng T-Rex sa isang kagat at umungal ng galit sa mga manunood, habang si Tucker ay tuluyang inilabas mula sa virtual simulation. Gayunpaman, inatake ng mga security guard ang mga rebelde sa loob ng kumpanya at napilitang lumaban si Laura, ngunit siya ay malubhang nasugatan at namatay. Sa kabutihang palad, nakaligtas si Tucker sa putukan, ngunit ang madidilim na lihim ng game show ay tuluyang nailibing kasama ng reporter. Makalipas ang ilang panahon, nakabalik si Tucker sa kanyang pamilya bilang isang napawalang sala na lalaki. Gayunpaman, nabunyag na buhay pa rin ang Jurassic Game dahil nagpa siya ang mga showrunners na i-upgrade ang kanilang mga dinosaur ng mga nakamamatay na sandata para sa mga susunod na kalahok.